Good morning mga kapatid. This is the second time worship natin sa Sumap. At lubos ang biyaya at pagpapalang binibigay ng Diyos sa atin sa araw-araw. Pinahihintulutan niya na makasamba pa rin tayo ng magkaayusan. Kaya ang mensahe naman ng Panginoon sa atin is be rooted in Christ. Colossians 2:6-7. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nag-uugat at natatayo sa Kanya, matibay ang inyong pananampalataya. So itong mga kapatid, ang kailangang araw-araw natin gawin sa ating buhay na rooted in Christ. Matibay tayo sa pananampalataya na in every situation, ang laging magiging action natin and reaction is through the Word of God. Magre-react tayo sa mga sitwasyon, pero ang action natin is through Jesus Christ, Word of God. Hindi yung talino natin, hindi yung damdamin natin, kundi damdamin ng Diyos, kaisipan ng Diyos, buhay ng Diyos. Doon na natatago tayo kay Kristo Ang buhay natin ay natatago kay Kristo. Kaya wala tayong pwedeng ibang gawin, kundi ang mabuhay sa kabanalan, pagkat si Kristo ang ating kabanalan, siya ang ating katwiran. Sabi ng Ephesians 3:17. Ephesians 3:17. Na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, upang kung kayo mag-ugat at magtubibay sa pag-ibig, ay lumakas upang natalastas pati ang lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. At makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo mapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. So may plano ang Diyos sa atin ma-reach natin yung 10. So dapat maabot na natin ngayon yung 9. Kasi kailangan mapuspos tayo ng kaalaman kay Kristo at lubos ang pagsunod sa Espiritu Santo. Ibinigay sa atin ng Diyos ang lahat ng kaloob na spiritual Yung espiritu ng karunungan, espiritu ng kapahayagan, espiritu ng kaalaman, espiritu ng kaunawaan, discernment of the Spirit, lahat yan galing sa Espiritu Santo. Napakahalagang kaloob yan na ibinigay sa atin para mag-ugat tayo kay Kristo. Sa bawat sandali ng buhay natin, ang response natin is Jesus Christ. At ang gamit natin pakikipagbaka laban sa demonyo is the sword of the Spirit, the Word of God pa rin. Laging si Jesus Christ ang sagot sa lahat ng bagay. He is the way, the truth, and the life. He is our life. He is our truth. He is our power. Kasi ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ang makapagliligtas Yung salitang itinatanim sa atin, makakapagligtas natin kaluluwa. So laging itanim, araw-araw, every now moments natin, see to it na si Kristo ang nagiging buhay natin. Yan ang magiging kaisipan natin, the mind of Christ. Kaya hanggang sa total mapuspos na tayo ng Diyos. Pagdating ni Kristo, perfect 10 na tayo. Pero i-attain natin yung sa 9. Para na malapit, 1 point na lang 10 Sabi ng Ephesians 1:3. Purihin niya ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalingitan kay Kristo. Ang pagpapalang ibinigay ng Diyos sa atin sa Espiritu Kasi yun ang pinaka-importante Ginastified yung ating Espiritu. Kasi yung ating Espiritu, suwail dati yan Kaya nga yung panahon ng ni Noah, di ba, yung mga masasamang suwail na tao nung araw, suwail spirit nila Nasa Hades Kaya nung bumaba si Kristo doon, pinakita ni Kristo, talo na kamatayan Talo na ibigay na kay Kristo ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa Kaya yun ang ginawa ng Diyos sa atin. Binigyan tayo ng sandata sa Ephesians 6. Sinandatahan tayo ng Diyos. Whole armor of God. Basahin natin yun. Nilakipan tayo ng Diyos sa paglaban sa huling araw. Kasi matindi si Satanas ngayon sa huling araw. Deception ang pinanlalaban niya Naglalabas siya ng kung anong mga aral para kontra sa Bible. Hindi naman niya tayo madadali Lahat ng binuksan ng Diyos, hindi masasaraduhan ni Satanas
Nasa Diyos ang lahat ng control eh. Wala siyang magagawa sa atin. Kailangan lang sundin natin ang kalooban ng Diyos. Gawin natin itong sinasabi. Sapagkat Ephesians 6:12 to 16, sapagkat ang ating pakikipagbaka hindi laban sa laman at dugo. So hindi tao kalaban, laman at dugo yun eh. Kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga nananahan sa kadiliman ito, sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu na kasama, sa mga dakong kaitaasan. So dyan naglipana si Lucifer at ang mga fallen angels eh. First heaven to second heaven. Hindi sila pwede sa third heaven. Sinaraduhan na sila dun eh. So nagpapanot pa rito na lang sila sa earth, first heaven, second heaven. Diyan. So pagdating naman ng tribulation period, babanatan na ni Michael si Satanas eh. Ibabaksak na siya dito, pati lahat ng anghel niya sa tribulation eh. Kaya paliit na ng paliit ang espasyo ni Satanas eh. Kaya wala na itong magawa kundi maguramentado eh. Dahil dito'y magsiguha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo makatagal sa araw ng masama. So ito na yung araw ng masama eh. Makakatagal tayo pag naisuot natin yung whole armor of God. Ano yung mga whole armor of God? At kung magawa ang lahat ay magsitibay. So magiging matibay tayo, sundin natin ang plano ng Diyos, paraan ng Diyos. Magsitibay nga kayo na ang inyong baywang ay magdikis ng katotohanan. So huwag ka na magsisinungaling. At ang katotohanan, si Kristo lang, salita ng Diyos. So lagi lang salita ng Diyos ang ating ipanlalaban, salita ng Diyos ang ating ipamumuhay. Yun ang katotohanan eh. May mga sakbat na baluti ng katwiran. So ang katwiran natin, si Jesus Christ, ang katwiran ng Ama, ang Word of God, yan ang katwiran ng Diyos. Hindi na magiging katwiran natin. At ang inyong mga paa may pangyapak na paghahanda ng Ebanghelyo sa kapayapaan. So tayo daw mabubuhay sa lupa, lalakad tayo, yayao tayo. Sa kapayapaan na andala natin, Ebanghelyo ni Kristo. Sa kapayapaan. So huwag tayong makikipag-away, makikipagdebate sa mga tao. Pag nagpapahayag tayo ng karunungan ng Diyos, may amo. Maamo tayo na sa banayad na pagsasalita, hindi natin sisisihin ng mga tao na hindi nila alam to ganito. Talagang matiyaga tayo magtuturo sa mga tao para mabuksan ng mga tao. At ang inyong mga panga ay may panyapak na paghanda ng Ebanghelyo sa kapayapaan. Kasi nagkaroon na nga tayo ng kapayapaan sa Ama sa pamamagitan ni Kristo eh. Meron tayong spirit of reconciliation na binigay sa atin. So that is the ministry of reconciliation eh. May i-reconcile natin ang tao sa Diyos eh. Kasi nung araw tayo hiwalay din eh. Hindi naman tayo reconciled eh. Na-reconcile tayo through Jesus Christ. So kung ano yung ginawa sa atin ng Diyos, gagawin din natin sa iba. I-reconcile din natin ng mga tao sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So matiyaga tayo magtuturo. Magpapatotoo ng aral ni Kristo sa ating pamumuhay, sa ating mga pagsasalita. Bukod dito, itaglian ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Kasi babanatan tayo, parang ninja yan si Satanas. Titrahin ka ng mga star-star niyang ganun eh. Kaya kung nandun yung kalasag mo, si Captain America, hindi siya tatama. Ang kalasag natin, faith eh. Kasi ang faith natin is in Jesus Christ eh. Lahat ng sasabihin niya, ispadahin lang natin siya ng sword of the Spirit, word of God eh. Word of God din naman ang gagamitin niya. Tignan mo ginamit niya kay Jesus Christ, di ba? Word of God. Tapos ginamit din ni Kristo sa kay word, pero talo siya. Semantics yung kanya eh. Panloloko, gamit ang word of God, pero panloloko. O hindi ba sabi ng Diyos, pag nagpatihulog ka, sasaluhin ka ng mga anghel, hindi nga magagasgasan ng sako mo, di patihulog ka na. Tignan mo, nasa Psalm yun eh. Hindi talaga magagalusan si Kristo. Do not tempt the Lord your God. Do not test the Lord your God. Nanenesting to si Satanas eh. O diba, sabi niya, ano ba to? Gawin mo tinapay, gutom ka na, diba? Man doesn't live by bread, but every word that comes from the mouth of God. O binigay sa kanya yung, pinakita yung lahat ng kapangyarihan ng mundo. Kaharian, yung nagniningning na kayamanan ng mundo. Sabi niya, nasa akin ang lahat yan eh. Naagaw niya nga kay Adan niya yung authority sa lupa, yung dominion. Ibibigay kung gusto kong ibigay, kung sasamba ka sa akin, you shall only worship one God. O di ba tumakas na si Satanas? Word of God ginagamit ni Satanas ha. O ganun, Bible din ang ginagamit ni Satanas ngayon.
Kaya lang makikita mo si Mantis, bumubuo ng katotohanan sa isang kasinungalingan. Kukuha sila ng mga word of God, katulad ng ginagawa ng iba. Sabi, matuklaw ka ng ahas, hindi ka mamamatay. Ginamit nila yon. Nagdala ng ahas, tinuklaw, ayun, patay. Tinempted mo ang Diyos eh. Ba't ka magpapatuklaw? Sinasadya mo yun. Kung matuklaw ka, katulad ni Pablo, hindi naman nagpatuklaw si Pablo sa kobra eh. Nung kumukuha siya ng kahoy para magagawa ng painit eh. Kasi maginaw nun, basang-basa sila eh. Natuklaw siya ng cobra. O ano sabi ng mga taong nandun? Nakaligtas nga sa shipwreck, hindi naman nakaligtas. Masamang tao siguro yan. Hinihintay nila, tumumba na si Pablo dahil nakagat ng cobra. Seconds lang, yung binom ng cobra, napakalakas nun. Mamamatay ka. Pero hinihintay nila, hindi bumababi nila. Bumaba ang Diyos sa pamamagitan nitong taong to. Sasambahin siya, di ba? Huwag niyo akong sambahin, tao rin ako. Di ba? Kita mo yung mga tao, ganyan eh. Tingnan mo yung iba ngayon, mga nagwo-worship, may dalang ahas. Napanood ko yan sa internet eh. Dala niya yung ahas, bigla siyang tinuklaw ng ahas noong una, hindi niya pinansin. Pero pag tagal-tagal, ilang minuto na, hihina na siya. Tapos yung parang pahina na ng pahina. Tinulungan na siya nung kasama hanggang sa namatay na yung pastor na yun. Walang karunungan eh. Nadadali sila ni Satanas sa ganun eh. Tayo hindi tayo padadaya at hindi tayo madadaya ni Satanas. Kasi nandun ang Diyos sa atin eh. We can know the deepest truth of God eh. Merong Espiritu Santong gumagawa. At nakakatiyak tayo na yung sinimulan ng Diyos sa atin, tatapusin niya yun. Hindi niya tayo pababayaan. Philippians 1:6. Na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. So hindi tayo pababayaan ng Diyos. He is the author and the finisher of our faith. Kailangan lang sumunod tayo. At yung mga kaloob na ibinigay ng Diyos sa atin, isakbat natin yun. Kasi may nakasulat dito eh. 1 Corinthians 1:7-8 ang ganito eh. Ano pat hindi kayo nagkulang ng anumang kaloob na nagsisipaghintay sa paghahayag ng ating Panginoong Jesucristo na siya naman magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan. So yung kaloob ng Espiritu Santo magpapatibay. Ang Holy Spirit ang magpapatibay sa atin. Pag nakatira sa atin ang Holy Spirit, may mga kaloob siya. Magmamanifest yan in every situation. Basta tumawag ka lang sa Kanya, tanungin mo siya, right there and there, at that now moment, magmamanifest ang Diyos sa iyo. Kaya di ba may sinabi pa siya sa mga apostol, huwag kayong magsalita, mag-isip ng sasabihin nyo. Pag nakaharap kayo sa mga husgado o sa mga matataas na tao, bibigyan ko kayo ng bibig na mangungusap na wala makakakontra. O di ba ganun naman nangyari sa apostol? Di sila, nagtataka sila, di ba? Di ba mangingisda yung Pedro na yan? Ba't ganyang karurunong yung mga yan, makapangyarihan? Tataka sila eh. Hindi naman nakapag-aral. Pero ang hugus, hindi nila kayang talunin. Binibigyan ng Espiritu Santo sina Pedro ng bibig na magsasalita eh. Parang nilalagay lang sa bibig nila yung sasabihin nila eh. Di ba? Na siyang magpapatibay sa iyo hanggang sa katapusan upang huwag kayong pagwikaan sa kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. So napakahalaga ng indwelling of the Holy Spirit. At yun ang yung ministeryo ng Espiritu Santo ngayon eh. Gumagawa ang Espiritu Santo sa mga anak niya. Habang gumagawa naman ng si Satanas ang demonyo sa mga anak niya rin. Sa mga anak ng pagsuway. Buti na lang tayo, naging anak na tayo ng Diyos. Noong araw, anak din tayo ng demonyo. Anak din tayo ng pagsuway. Pero nung loobin na ng Diyos na tawagin, in the appointed time, there is time for everything eh. May appointed time eh. Katulad ng kapanganan ni Kristo, yun nga 400 years from Malakay to the birth of Christ, 400 years. Hindi siya gumawa eh. O doon nagsimula na siyang gumawa kay Kristo. Appointed time yun eh. May panukala ang Ama ayon sa kanyang pamamahala eh. Yun yung time. Ganon din tayo eh. Nung tawagin tayo ng Diyos, may appointed time kung kailan ka tatawagin eh. Kaya nung simula pa lang sa pagkabata natin, kung balikan ninyo, makita nyo may kakilusan ng Diyos sa buhay mo ng bata ka eh. Naihanda ka ng bata pa lang eh. Kasi si Jeremiah nga eh,
prophets of the many nation pala eh. Sanggol pa lang, pitos pa lang sa tiyan, ihanda na. Si Pablo, sa Galatians 1:15, di ba? Pitos pa rin siya, inihanda na siya ng Diyos eh. May plano na ang Diyos sa kanya. Si John the Baptist, may plano na sa kanya. Si Samson, so lahat ng mga man of God, may mga plano na eh. Mga man of God tayong lahat may plano na sa atin ng Diyos eh. Kailangan, sumunod ka lang doon sa plano. Huwag kang kukontra sa wind of the Spirit. Huwag mo kontrahin ng alab ng Espiritu. Pag-alabin natin. Do not grieve the Holy Spirit. At ang magagawa lang natin sa mga huling araw na to, maging mapanalangin lagi at lubos na magtiwala sa Diyos. Lubos natin ipagkatiwala ang buhay natin sa Diyos. Hindi lang doon sa future. Bawat araw na dumadaan sa atin, every day is a now moment with God. Now faith. Laging ngayon ng faith. Hebrews 11. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng bagay na hinihintay. Ang katunayan ng bagay na hindi nakikita. Hindi natin nakikita ang kaligtasan natin, di ba? Pero naniniwala tayo sa pag-aligtas tayo sa pag-asa at ang pag-asang yan gagawa. Yung pananampalataya, pag-asa at pag-ibig and the greatest is love. So para maging kumpleto ang kaligtasan natin, yung pag-asa natin, magiging pananampalataya at meron tayong pag-ibig, susundin natin lahat ng kalooban ng Diyos. Sigurado ligtas tayo. Kailanman tayo pababa. Ngayon, laging ngayon. Every day, the now moments. Let us live for today, mga kapatid. Lagi lang ngayon. Kasi alam nyo, pag tumatanda tayo, nagiging malilimutin, di ba? Ako, malilimutin na rin ako. Pero para hindi ka maging malilimutin, focus mo lang isip mo ngayon. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, di yun lang, hindi mo makakalimutan yun. Kung may makakalimutan ka, mga tapos na eh. Pero yung ngayon ka lang, focus your mind now. Kung ano man ang ginagawa natin, gawin natin sa Panginoon. In anything we do it in the glory of God. Kung tayo kumakain, tayo umiinom, do it in the glory of God. Yung mga nalalabing panahon natin sa lupa, hindi naman natin alam kung ano mangyayari sa atin sa future. Diba? Huwag natin masyadong isipin ng future. So ngayon, habang may pagkakataon tayo, nasa kapangyarihan na ating gawin ng isang bagay, gawin natin. Yung madalas ko sabihin sa inyo na i-express mo na yung pag-ibig mo sa tatay mo, sa nanay mo, sa kapatid mo, sa anak mo. Ngayon mo na gawin yun. Kasi hindi mo na alam kung kailan mo pa sila makakasama. Ikaw ngayon mo na nagagawa yun, di ba? Kasi alam nyo, ang pinaka-presyo sa lahat ng bagay, time. Kasi yung time na uuubos, hindi mo maibabalik eh. Wala naman tayong machine. Kasi napakahalaga yung oras. Imbis na magawa mo na sa oras na ito ngayon, hindi mo magagawa. Kaya kung ano-ano pinagtutuunan mo na, ang pagtuunan natin pansin, ngayon, yung kaligtasan natin, ang kaluluwa ngayon. Now is the day of salvation. Nabuhay lang tayo ngayon. Kaya nga, kung may pagkakataon kayo, gawin nyo na yung gawin. Ako nga kung may pagkakataon kami lagi, kung ano yung day off ng anak ko, gusto ko mamasyal na lang kami, sama-sama naman kami lagi. Nagbibigay naman si Lord ng panggastos. Aanin mo yung pera. Ang pera para gastusin ngayon. Ngayon, kung may ma-save ka para sa future event na kung ano man, di mag-save ka kung may ma-save ka. Kung wala naman, di ba? Ba't mo titipirin ng sarili mo? Abundant life nga eh. Yung ngayon. Yung iba, nag-iipon for the future daw. Nung pala, kaya ipon ng ipon kasi magkakasakit. Pag nagkasakit, ubos yung pera na ipon. Hindi niya na-experience yung now moments. Pinaka-importante yung now moment. Today is the day of salvation. Now faith. Kahit doon sa Deuteronomy, sinusulat doon, saksi ko ang langit at lupa ngayon eh. Deuteronomy 30:19 ba yun? Tama, Deuteronomy 30:19. Akin tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasasilaban sa iyo sa araw na ito. Kita mo, kumuha siya ng witness, hindi magsisinungaling ang langit at lupa eh. Tao magsisinungaling eh. Pero yung langit per 7 second, lalo ang third heaven, hindi magsisinungaling. At yung lupa, yung earth, saksi laban sa iyo sa araw na ito.
na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan. So ano ba ang buhay? Yung puno ng buhay. Dinala ng Diyos yun sa paradise in heaven eh. Yun yung dating nasa Garden of Eden eh, yung puno ng buhay. Si Kristo yun eh. Si Jesus Christ ang puno ng buhay. Ngayon, ang puno ng buhay natin ngayon, habang nabubuhay tayo ngayon sa lupa, through the Holy Spirit, is the Word of God, si Jesus Christ. Kasi pagdating doon sa paradise in heaven, yun talagang literal na puno ng buhay na nandun sa Garden of Eden. Nandun talaga sa paradise in heaven. Kakain nga tayo doon ng iba't ibang bunga, every season, every month. Iba-iba bunga. Na ilagay sa harap mo ang buhay at kamatayan. Yung kamatayan, mabubuhay ka sa laman, sa dating pagkatao. So yung faith, pakikilusin mo. If anyone wishes to follow me, let him deny himself, take up the cross, and follow me. So kung sino man ang gustong pumasok dun sa langit, you have to deny yourself. Taligdan mo yung dating pagkatao mo, yung dating buhay mo. Tapos buhatin mo yung krus, at ang krus, salita ng Diyos, si Kristo. Ang kautusan ni Kristo, ang krus na bubuhatin mo araw-araw. Hindi mo mabubuhat yan, hindi ka makakasunod if you will not deny yourself. And if you cannot deny yourself, you cannot be my disciples. Hindi ka makakasunod sa Diyos. Kailangan you have to deny that old self. Yun lang kasi kalaban. Yun ang kasing agent ni Satanas sa atin, yung old self. Kasi kabisado na ni Satanas yung old self natin, yung dati nating pagkatao. Alam niya kung paano pakikilusin yun. Expert siya doon kasi mula nung nagkaisip tayo hanggang sa nung maging Kristiyano tayo, kabisado tayo yun. Ngayon, hindi na niya tayo mapakilos kung ayaw mo. Kasi may kapangyarihan ka na sa kabanalan. Sa Romans 8:22 yata yun. Pero basahin ko muna itong Deuteronomy. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw at ang iyong binhi. So damay ang mga anak mo. Nabubuhay ka na masagana, kasamang damay yung mga anak mo. Kasi maipapasa mo sa kanila yung espiritu ng kabanalan, espiritu ng pananampalataya. Mahahawa mga anak mo sa iyo. Maghahari sa bahay natin si Kristo. Kaya sabi, yung ilawan ba, nilalagay sa ilalim ng kama? Di ba inilalagay sa tamang lalagyan? Sa ibabaw ng cabinet para maliwanagan ng buong bahay. So kung tayo yung beacon o yung liwanag sa bahay natin, maliliwanagan ng lahat ng nandun sa loob ng bahay. Na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos na sundin ang kanyang tinig at lumakip ka sa kanya sapagkat siya ang iyong buhay. So siya na ngayon ang buhay natin. Jesus Christ, the life resurrected Christ. Yun yung muling pagkabuhay ni Kristo. Yun ang binigay na buhay sa atin, bagong buhay. Bagong pagkatao. Ang pagkatao ni Kristo. So doon kan tayo ngayon mabubuhay sa bagong pagkatao. Hindi na tayo mabubuhay sa datihang pagkatao. Upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong magulang, kay Abraham at kay Isaac at kay Jacob na ibibigay sa kanila. So makikita na natin dun sa langit si Abraham, si Isaac, si Jacob. Pwede na tayo makipag-chika-chika dun sa kanila dun. Wala tayong gagawin, kundi maupo tayo dun sa sa trono natin dun sa sa puno ng buhay habang kumakain tayo ng bunga dun. Chika-chika tayo kay kay David, kay Elijah, kay Abraham, kay Moses. Pero siping na ng buong mga anak ng Diyos yun Hindi pa natin alam kung ano mangyayari sa atin. Hindi pumasok sa puso ng tao. Inarinig ang mga inihanda ng Diyos ay umiibig sa Kanya. So ang tanong doon, umiibig ka ba sa Diyos? O umiibig ka? O sigurado mapupunta ka sa langit. Ngayon, tsaka ngayon yung yung mga surprises kaya natin makikita doon. Yung makakita lang tayo na iba-ibang kulay na rainbow, ganda-ganda na, di ba? Yun nga yung sa Google nga, punta kayo sa Google, makikita nyo din yung mga kuha ng mga Hubble telescope. Yung nag-merge ng mga galaxies, ang gaganda talaga universe. Susunugin ng Diyos lahat yan, mga dating universe. Gagawa siya ng panibago. Gaano kaganda kaya yung gagawin na yan? Nasaan ba yun? Awit 106 ba yun? Hindi ko matandaan yun na yung yun daw mga hindi, 102 Psalm 102 23 to 27. Basahin natin. Pisa natin ang 24. Akin sinasabi, Diyos ko, huwag mo akong kunin sa kalagitnaan ng aking kaarawan, ang mga taon mo'y lampas
sa salin-salin lahi. Nang una inilagay mo ang patibayan ng lupa at ang langit ay gawa ng iyong mga kamay. Sila'y uuwi sa wala. Kita mo yung first heaven, second heaven, itong earth dati, uuwi sa wala. Pati mga galaxies and universe. Ngunit ikaw ay mananatili. Oo, silang lahat ay maluluma na parang bisan. Parang isang kasuotan na iyong mga papalitan. At sila ay mga mapapalitan. So may plano ng Diyos na palitan yan. Yun yung nakikita ko ngayon sa Hubble Telescope. Ang ganda, tingnan nyo sa Google. Makikita nyo yung merging ng mga galaxies. Meron sa future na magme-merge ang Andromeda at Milky Way. Apakagandang tingnan eh. Tapos papalitan pa yun. Gaano kaganda yung universe na gagawin ng Diyos para sa atin. Pero mo, forever na never na, eternal buhay na yan. Pwede mamasyal tayo na mamasyal dun eh. Bawat isang bituin, puntahan eh. Kasama natin ng Panginoon, itutur niya tayo sa lahat ng creation. Ngunit ikaw rin ang mga taon mo hindi magkakawakas. Ang mga anak ng iyong mga lingkod ay mamamalagi. At ang kanilang binhi ay matatatag sa harap mo. So mamamalagi tayo, eternal na buhay. Tatanggapin na natin ang eternal na buhay. Kaya lang, kinakailangan rooted in Christ. John 15:5. Apart from God, you cannot do anything. Pag hiwalay tayo sa Diyos, wala tayong magagawa. So para hindi mahiwalay sa Diyos, lagi tayong pag-alabi ng Espiritu Santo dahil ang dala niya, Word of God eh. Maging stable and steadfast tayo sa faith, Colossians 1:23. Tapos maging immovable tayo sa pananampalataya na ang lahat ng gawa natin sa Panginoon ay siguradong may katumbas yun. Tapos Colossians 2:8, be captive by the mind of Christ. Kailangan ng ating pag-iisip ni Kristo. Colossians 3:3, na ating buhay kalakip ni Kristo. Basahin natin yan. Sapagkat kayo nangamatay na at ang inyong buhay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. So, talaga ba? Talaga na ba? Dead to self na ba? Kaya maraming ayaw mag-Kristiyano eh. Hindi na nila magagawa ang gusto nilang gawin eh. Iniisip nila talagang puro pagsunod sa Diyos, mga hangal nga eh. Yun nga pinakamaganda, yung pagsunod sa Diyos eh. Hindi na nila magagawa ang kasalanan nila. Kung may kabit sila, hindi na pwedeng kumabit. Kaya mga kapatid, bukod tayong pinagpala ng Diyos sa lahat ng mga tao. Kasi binilang tayo mga anak niya. Kaya wag natin sasayangin ang bawat sandali ng buhay natin. Araw-araw. Let's have faith in Christ mga kapatid. In Jesus' name, amen.